Noong unang panahon sa isang malayong baryo, may mag-inang naninirahan. Sila ay sina Aling Rosa at ang kanyang anak na si Pinang. Mahal na mahal ni Aling Rosa si Pinang kaya ibinibigay niya ang lahat ng gusto nito. Lumaki si Pinang na laging inaalagaan at hindi tinuruan ng mga gawaing bahay. Pinang, anak, turuan kita magluto at maglinis ng bahay. Naku, Nay, alam ko na po yan. Kaya ko na po yan. Ngunit ang totoo, hindi naman marunong si Pinang sa mga gawaing bahay. Palagi siyang tamad at hindi nakikinig sa kanyang ina. Isang araw nagkasakit si Aling Rosa. Pinang, anak, magluto ka ng lugaw at alagaan mo ako. Opo, Nay. Dahil sa kaunting kaalaman at katamaran, nagkamali si Pinang sa pagluluto. Nasunog niya ang lugaw at hindi niya alam ang susunod na gagawin. Palagi siyang tumatawag sa kanyang ina. Nay, nasaan po ang sandok? Nay, saan po ang bigas? Nay, paano po ito lutuin? Ngunit dahil may sakit, hindi na rin nakasagot si Aling Rosa. Sa sobrang panghihina at pagkainis, nasabi niya, sana'y magkaroon ka ng maraming mata para makita mo ang lahat ng bagay. Lumipas ang ilang araw, gumaling si Aling Rosa ngunit nawala si Pinang. Sa lugar kung saan siya madalas mag-ikot, tumubo ang isang kakaibang halaman na may bungang bilog at maraming mata. Tinawag ng mga tao ang halamang iyon na pinya, hango sa pangalang Pinang, at ang maraming mata nito ay paalala ng sinabi ng kanyang ina. Aral ng kwento, maging masipag at responsable, matutong sumunod sa magulang, matutong tumulong sa gawaing bahay,